Samantala nang makauwi ng ang ating bida nag-uusap ang mag-ina ang tagal mo na palang hindi nakauwi, Jaizok na mismo ba kami? Oo huhulaan ko at bamulong ang ating bida sa kanya isipan hindi pa ako nakapunta dito sa unang lugar at alam ko rin ito, ngunit gaano kalaki ang bahay na ito at habang ginagala niya ang kanyang mga mata muli nagsalita ang kanyang ina may pupuntahan ako, kaya lalabas muna ako saglit, kung may masakit sa'yo tawagan mo ako agad. Kaya wag kang mag-alala ha. Sumagot ang ating bida habang nakataas ang kamay nito okay salamat po ma. At nang makaalis ang ina, napag-isa ang ating bida at nag-warm up ito. Masyado niya akong pinagtatawanan, pero medyo awkward pa rin ang pakiramdam ko bulong nito habang nag-warm up ito napatingin ito sa isang family picture, ha? Ito ang larawang ng pamilyang ni Choi Jae-suk. At ito ang nakakabatang kapatid niya. Hindi na nga ako masyadong comfortable sa mama niya, so paano ko pa haharapin ang kapatid niya? Hayes, hindi ko alam ang dapat kong gawin sa ngayon dapat makaisip ako ng paraan. Bigla itong napalingon ng biglang sumulpat ang aso tumingin ito at sinabi, ikaw si Janggan na asong pinalaki ni Choi Jae-suk? Kumahol ang aso arf-arf, inalahad niya ang palad at Janggang tinatanggap mo ba ako? Nakatingin ang aso kaya ko rin makita kung ano ang nararamdaman ngunit tila ba umirap ito. Well, inaasahan ko na rin ito, muli ito nagulat activated of eye Hippocrates again. Pati aso kaya ko rin, muling lumabas ang system sa harap ng aso, at bamulong ang ating bida baka masubukan ko rin ang isang veterinaryo. At kaya ko sa ngayon, maaari kong suriin ang anumang nakikita ko ng direkta, at habang nakatitig ito sa aso ay nagsalita ulit ito pagkatapos, at maya-maya ay nag-isip ito, maaari akong maging isang doktor na pinakamahusay sa lahat ng larangan, at iginagalang ng lahat. At habang hinihimas nito ang kanyang baba at umupo ito sa sofa at pinagsalikop ang dalawang kamay nito at tuloy pa rin ito sa pag-iisip, kakaiba, pagkatapos kong ipanganak muli, pakiramdam ko ay nawala ang aking mga maling akala, at maya-maya ay bigla nag-ring phone ito at medyo nagulat ito ha. Sino kaya ang kumokontak sa akin at nag-message si Lee Jae-young? Sabi nito ang listahan ng pagtanggap para sa pambansang pagsusulit ay online at nagtanong ito sa group chat sinuri ba ng lahat ang homepage. Huwag kalimutan alternasyon at sumagot si Hwang Si-hun, akala ko bukas na. Okay I check kung ngayon at nagsalita si Nam Gang-jun, pumasa ako. Hinihiling ni Taeho na makipagkita sa lahat para sa hapunan, at nagsalita ang ating bida. Kaya ngayon ang araw ng announcement para sa pagsusulit, habang nakatingin at hawak nito ang kanyang cellphone. Teka, wala naman siguro ako baksak, tama. Sa tingin ko naman mahilig siya mag-aral. Hindi dapat ako mag-alala, naupo ito sa harap ng laptop at nag-search, meron 70% acceptance rate, walang dahilan para bumaksak siya. Hindi na malaya ng ating bida ang oras lumipas ang magdamag, nakaupo pa rin ito sa harap ng laptop tumingin sa cellphone, huli na. At talagang nag-aalala ako bago ko ito hanapin. Bigla may nagsalita, bakit ka nag-aalala? National exam pa lang naman, dumating ang dalawang kaibigan nito, oha. Nandito ka na. Ito ay si Jo Taeho, Choi Jae-suk. Long time no see. Sabi naman ng isa, University peer Nam Gang-jun. Lumingon ang ating bida at, nandito kayo. Lumapit ang isa at nagtanong ito ano ba ang tinitignan mo bumaksak ka ba sa exam? Sinagot naman ito ni Choi Jae-suk, sino naman ang bumaksak sa national exam? Buo ang tiwala nila ng walang tawad, oo nga bro kahit gaano katanga si Choi Jae-suk, hindi yan babaksak sa national exam, tama. Pero bakit parang kakaiba ka ngayon? Iwanan mo siya, naoperahan siya bro. Mukhang hindi pa yata, nakaka-recover ang katawan niya. Sabi ng isang kaibigan habang may hawak na baso na umiinom ng alak. Nakita naman ng ating bida ang ugali ni Jo Taeho, ang pinuno ng grupo na walang isip na nakasama ni Choi Jae-suk noon, at wala silang konsiderasyon kay Choi Jae-suk, walang kamalay-malay ang dalawa na nakikita ng ating bida ang mga ugali nito. Nakikipagkita para lang makipag-inuman sa isang taong kaka-discharge pa lang sa hospital. Choi Jae-suk, hindi ko alam kung bakit kasama-sama sa mga lalaking ito, pero ngayon sisirain ko na ang koneksyon na ito. Habang nagsasalita ang ating bida sa likod ni Choi Jae-suk, bigla naman nagsalita ang isang lalaki, nga pala narinig ko mula sa isang Sunday na kilala ko ngunit may 3 espiritu sa internang, 3 espiritu.
Mga multo kapag nagbabasa sa silid ng mga Diyos ng katakawan sa pagkain at ang pinakadakilang mga idiot sa trabaho. Ha, nakakatuwa naman. Kek, napansin ng isang lalaki ang ating bida, hey, hindi ka tumatawa, ha? Sagot ng ating bida habang hawak ang baso na may alak, sa halip na sumagot ito naalala nito ang kanyang nakaraan kung paano siya pinagtatawanan habang siya nakatalikod, kung hindi ko babaguhin ang relasyon ko sa mga lalaking iyong, hindi pa rin ako papansinin pagkatapos kong maging doktor. Naalala ko lang nakapili na ba kayo ng majors nyo? Medyo nagkahilig ako sa emergency mga gamot. Sabi ng isang lalaki habang magkakaharap-harap sila habang umiinom. Habang nasa harap sila ng pagkain tuloy pa rin ang kwentuhan nila. Pero sinusundan pa rin ng masama kung saan pupunta si Teho. Sigurado, susundan mo ako para sa plastic surgery? Sagot naman ng isang lalaki. At sabi ng dad ko na magtatayo siya ng hospital para sa akin, malapit sa Gangnam Station. Iniisip kong magbukas kaagad pagkatapos makuha ang aking certification ng espesyalista, at pag nangyari iyon tatanggapin ko kayong dalawa. Nang matapos sila magbonding lumabas ang dalawa, at habang nasa labas ito, hey! Choi Jae-seok, bakit hindi ka nagsasalita kanina pa? Habang naninigarilyo ang lalaki, alam mo nang magkakilala kami sa unang pagkakataon kaya lang parang medyo nakakahiya sa sobrang kaba, at sumagot ang ating bida, bakit hindi ka magsalita pagkatapos mong patayin ang iyon sigarilyo? Nakalimutan mo bang naoperahan ako? Parang medyo nap-icon ang lalaki, ha? Parang medyo iba ang pakiramdam mo ngayon, nagkatitigan sila na magkaharap. Hindi mo man lang makita ang mga mata ko kanina, gigil na sabi ng lalaki. Sumagot naman ang ating bida at, bakit ko iiwasan ang mga mata mo? Hindi ako nagsisinungaling palaban na sagot nito. Hoy, wag kang ang ganyan nagbibiro lang ako, nagustuhan ko yon mga titig mo sa akin na nakatawa at hinawakan ito sa balikat, napakabaluktot mo, sagot ng ating bida. Maya-maya may tumawag dito habang nakapatong ang kamay kay Choi Jae-seok. Babe, tawag ng babae, nakalabas ka na pala hinintay mo ba kami? Oh Haejung University Pier, Choi Jae-seok, nandito ka rin sabi naman ng isang babae, Jung-soo University Pier, kaya tinawag na rin sina Haejung at Soo, bulong ng ating bida. Yamakap ang babae si Oh Haejung, sa lalaki si Taeho, sa braso nito at sinabing, Taeho, congrats nakapasa ka, hindi ka pa ba magkakaroon ng hospital sa lalong madaling panahon? Well, yeah. At ang isang babae naman na si Jung-soo ay nilapitan ng ating bida at sinabi nito Jae-seok mas okay ka ngayon mas gwapo ka. Sumagot naman ang ating bida at sinabi oo medyo tumaba nga ako. Parang kinilig pa ang babae at muling nagsalita ito, hay hindi, mas gwapo ka laga ngayon, mabuti healthy ka, talaga. Maganda ka rin, at natutuwa ako makita ka Soo, yeah. Sagot ng babae at naghawi ng buhok ang babae ang inilagay sa tenga at kinilig ito sa sinabi ng ating bida. Tara pasok tayo sa loob. Doon na tayo mag-usap, malamig dito, bamulong ang lalaki sa ating bida at, hey Choi Jae-seok, alam mo ba na si Soo ay gusto ka, tama ko? Sumagot naman si Choi Jae-seok, anong pinagsasabi mo? Namatay ba lahat ng dating cell mo sa katawan noong na-hospital ka? Kaya hindi mo naalala na si Nam Gang-jung ay may gusto rin kay Soo. Bakit naman kailangan ko malaman yan? Sabi ni Choi Jae-seok, at itigil mo na ang pagsasalita mo ng walang kabuluhan, hahampasin sana ito sa ulo ng pabiro ng lalaki ngunit sinalag ito ng ating bida, nagyaya na ang lalaki para sila ay umalis na ngunit nagsalita pa ito, nakikigulo lang ako, wag ka nga masyadong seryoso. Tara na dapat na tayo pumunta doon at buong gabi tayo magdiriwang, at napalingon ang ating bida sa ibang direksyon, teka may tao doon, may nakikita ako bagay doon, ngunit hindi ko makita dahil madilim, sumagot si Taeho, ano? Malamang lasing lang siyang pumunta dito, tara na. No, sigaw nito, ito ay isang emergency. Ito ay isang emergency. Dapat tumawag muna ako ng ambulansya at saka ako magbibigay ng paunang lunas. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, tinawag ito ni Taeho, ano bang ginagawa mo? Nang mapansin na papunta ang ating bida sa nakita nitong tao, muli nagsalita si Taeho, it's none of your business, kaya wag mong sirain ang mood ko at bumalik na tayo. Sabi ni Taeho, sumagot ang ating bida na naiinis kinuyam nito ang kanyang kamay at sinabing, hindi pwede, nakikita mo nang may nakahandusay sa lupa.
Ang tungkulin ng isang doktor ay pangalagaan ang mga nasugatan. And yet you're here telling me na iiwanan mo lang isang taong mukhang nasa panganib. Paano mo matatawag ang sarili mong doktor? Dapat mahiya ka sa sarili mo. Gigil na sabi ng ating bida kay Taeho, at puputulin ko talaga ang anumang relasyon ko dito. Jo Taeho, napakasama mo. Bulong nito, dali-dali niya pinuntahan ang lalaki na kahandusay at hinawakan niya ito, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Wala na siyang malay. Dapat ko nang gamitin ang aking kakayahan ngayon. Bigla lumiwanag at lumabas ang system. Oh my God! Siya ay nasa critical na kondisyon kaysa sa naisip ko. Bulong nito, patient mode mas mababa vitality mas mahigit 3/10 mas mababa main symptoms mas mahigit chest pain shortness of breath low blood pressure tachycardia mas mababa illness location mas mahigit heart mas mababa current condition mas mahigit urgent mas mababa progress mas mahigit very poor. The passive skills level is too low to diagnose further. Ito ang nakalagay sa system sa sitwasyon ng lalaking nakahandusay, hinawakan ng ating bida ang noo nito at, normal naman ang temperature niya, sumunod ay hinawakan ang pulso nito. Parang hihinto na ang paghinga niya at any moment yet ang kanyang pulso ay hindi na normal ang tibok nito. Ang ibig sabihin ay binuksan nito ang damit at titigil na ang tibok ng puso niya at cardiac tamponade. Ang cardiac tamponade ay kapag ang dugo ay naipon sa pagitan ng mga lamad na pumapalibot sa puso at unti-unting pinindot ang puso na nagpapataas ng presyong sa pericardium at nagpapababa ng cardiac output. May pasa sa dibdib niya, na nangangahulugan ang cardiac tamponade ay sanhi ng panlabas na pinsala. Huli na para maghintay ng ambulansya, kailangan ko na siyang gamutin. Una, kailangan kong alisin ang dugo na naipon sa pericardium. Wala akong ibang choice kundi gamitan ko ang lalaking ito ng puncture, wala ng oras kailangan ko magmadali. At bigla itong sumigaw ito para makahingi ng tulong, may emergency. Kailangan ko ng povidone at syringe ngayon. Kailangan kong magligtas ng pasyente ngayon, at ngayon kailangan kong tanggalin ang dugo na nasa pericardium, sa pamamagitan ng direktang pag-target sa puso gamit ang syringe na walang ultrasound, nang magkaroon naman ito ng syringe. Kung mangyari man na mabutas ang baga nito, magkakaroon ng butas ang puso niya at mamatay siya, pero kailangan ko peren gawin ito, at itinurok na ang syringe na may kasamang gamot bigla naman nag-pop up ang system at lumabas ang first aid, you have succeeded in pericardiocentesis, you have earned a treatment bonus, the mas mababa iron body mas mahigit buff will be applied temporarily, iron body temporarily reduces stamina drop range, remaining time, 20 minutes, ito ay isang tagumpay. Ang cardiac tamponade ay matagumpay ko nagawa, pero hindi ko mapigil ang aking bantay, muli nakita sa system. Warning K&. Mas mababa vitality mas mahigit 2/10 mas mababa main symptom mas mahigit cardiac arrest apnea mas mababa illness location mas mahigit heart mas mababa current condition mas mahigit urgent mas mababa progress mas mahigit very poor, the passive skills level is too low to diagnose further. Cardiac arrest. Ito ay epekto ng cardiac tamponade. Binigyan niya ito ng CPR at airway para mabigyan ng hangin. Shit, sabi nito, inulit niya ng inulit ang CPR, push. Nagbigla may tumawag sa kanya. Jae-zuk. Tawag nito na palingon ng ating bida at Sowa. Sagot naman nito, anong nangyari? Ang AED na nasa daan. Bilasan mo, ano AE? Okay. Hintayin mo ako saglit lang. Sagot ng babae, nagmadali itong umalis. Itinuloy ng ating bida ang pag-pump sa dibdib nito, bumulong ang ating bida sa katayuan ni Choi Jae-zuk. Please, hawakan mo pa ng konti Choi Jae-zuk. Push. Shit, nanginginig na ang mga kamay ko. Hindi ko na kaya. At dumating na ang babae na dala ang pinakukuha ng ating bida, Jae-zuk move. Sigaw ng babae at ikinabot AED. Lumayo sa pasyente, at pindutin ang button. Shit, hindi pa bumabalik ang pulso, sabi ni Choi Jae-zuk, naka-charge naman. Clear, at tinignan nila ito habang nag-circulate ang dugo nito, pinagpawisan ang ating bida habang pinakikiramdaman ito, hanggang gumanda ang kulay ng lalaki at humihinga na siya. Sabi ng babae, muli lumabas ang system at you have successfully treated an emergency patient. You have earned a new stat. Mas mababa report mas mahigit is an indicator of your relationship with your colleagues or patients.
You have formed the first rapport with Jung Solwa. If you do medical activities with Jung Solwa, you will get an in the speed of treatment and an additional bonus. Nakiusap ako sa mga tao kanina na tumawag ng ambulansya, kaya parating na iyon. Ang galing mo, Jae-seok. Ito ay maaaring maging isang nakalilitong sandali para sa kanya, ngunit hinarap niya ang sitwasyon ng mahinahon at maayos na alala pa ng babae kung paano siya humingi ng tulong. May isang walang malay na tao sa likod ng eskinita kaya tumawag kayo sa 119 na pakiusap. Tumingin ang ating bida kay Solwa at sinabi niya sa sarili na, si Jung Solwa, naisip ko na mas mabuting tao siya, dumating naman ang medics at nadala agad ito sa hospital. Nakita ko siya at walang malay, kung nagkataon na huli ako ng dating. Nagkaroon ng cardiac tamponade kaya nag-pericardiocentesis kami, pumasok din siya sa cardiac arrest, kaya nag-CPR ako at gumamit ng AED. Tanong ng medics kaya ikaw mismo ang nag-diagnose at naggamot sa kanya, medyo kinabahan ang ating bida, dahil wala pa siya lisensya sa paggamot sa katauhan ni Choi Jae-seok, ha? Nakita mo naman ang kaibigan ko dito at ako ay doktor, panggap nito sa kausap habang tinabihan si Solwa, nagulat naman ang babae at ano. Sagot ng babae habang nakahawak ang ating bida sa balikat, nakita ko, buti wala kaming nakikitang abnormalidad, ngunit mabuting at nadala siya sa pinakamalapit ng hospital, at para makita na rin ang kanyang kalagayan. Jae-seok, tutol ng babae, iniharap niya ang babae sa kanya at sinabi ayos lang. Magtiwala ka sa akin, bulong nito, at habang gumagawa ako ng pericardiocentesis nag-extract ako ng pericardial fluid. Gusto kong ibigay ito sa ospital habang may hawak pa ito gamit mula sa ospital. Kung susundin nila ang pericardial fluid magiging mas madali para sa ospital na kumilos. Maya lang may lumapit na doktor sa kanila, at salamat sa iyong maayos na pagtrato, wala naman seryoso sa kalagayan niya, pwede bang malaman kung saan ospital kayo galing? Sumagot naman ang ating bida, galing kami sa Jimsung University sa Thoracic Surgery Department kami. Sagot nito sa doktor. Ang babae naman na Solwa ay nahihiya dahil sa sinasabi ng ating bida na hindi totoo. No wonder nakakamangha kayong dalawa. Samantala hindi mapakali ang babaeng ngunit binulungan ito ni Choi Jae-seok. Ayos lang, bigla naman may tumawag sa kanila. Kagigising lang ng pasyente at gustong makita kayong dalawa, bakit hindi nyo muna kumustahin bago kayo umalis? Agad naman nila ito pinuntahan sa room 301, nakangiti ang lalaki at sinabi maraming salamat sa inyong dalawa, niligtas nyo ang buhay ko, gusto kong magpasalamat ng opisyal pero hindi ko kaya dahil ganito pa rin ang katawan ko, pasensya na, naku. Okay lang yun, huwag kang humingi ng tawad, kumusta na ang karamdaman mo ngayon? Sumagot muli ang lalaki, napakabuti, hindi ako makapaniwalang bumagsak ako ng ganoon. Tinignan ito ng ating bida. Tiyak nga, mukha nga siyang gumaling ha. Muli may lumitaw na system at lumabas ang status job and specialization Korean Medicine Doctor, Internal Medicine of Korean Medicine. Mas mababa vitality, mas mahigit 6/10 5/5, mas mababa diagnostic power, mas mahigit 6/10, mas mababa treatment power, mas mahigit external 6/10 internal 6/10, mas mababa reputation, mas mahigit 6. Mas mababa active skills, mas mahigit absolute mark, LV, 5/5. Fast and accurate acupoint identification. Decreases pain and increases effectiveness in patients during acupuncture, mas mababa passive skills, mas mahigit acupuncture mastery, LV. 5/5. Maya-maya may tinignan ito na parang calling card, ha? Song Darian Manager. Korean Medicine Hospital, Internal Medicine of Korean Medicine, siya ay Korean Medicine Hospital. At manager sa hospital that within nasa top 3 siya, muling lumabas ang mga system, passive skill, decontion enhancement LV4, passive skill, acupuncture mastery LV5, active skills, absolutely mark 55/5. At ang mga kakayahan na mayroon din siya ay hindi ka panipaniwala, walang-wala ako kung ikukumpara sa kanya. Pagkatapos sa sariling paraan, samantala sa labas habang naglalakad si Choi Jae-seok at si Solwa, maliwanag dahil sa bilog na buwan nag-inat ang ating bida habang naglalakad ito. Ang araw na ito ay napakahaba. Ang galing mo, Jae-seok, sabi ng babae. Ganon ka rin naman, ihahatid na kita pauwi hiteng gabi na. Nako, wag na, hindi mo na kailangan gawin yan. Ang galing mo, pinaghirapan mo talaga.
Sasamahan na lang kita kahit sa taxi stand, meron pa ba taxi ng ganitong oras? Tumingin ito sa cellphone para mag-book ng taxi, parang nagtataka ang babae at hey. Jaizok. Tawag nito at, gusto mo bang sumama sa bahay ko? Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.